Alam mo yan, galing ka dati sa matino. Ngayon, alam mo rin kung matino ang boss mo. Huwag kang magpagamit kung may konsensya ka. Yun. Ayan. Kailangan pakilala niyo siya kay Conscientia. Baka kaya lagi niyang kilala si Consi Randy. Tsaka, hindi nakukuha yan sa yung tinatawag niyang paawa look. Artista. Mula nung ika na punta siya sa DPWH, mukhang para bang pinabayaan niya na yung sarili niya. Parang tumanda na siya, namuti na buhok. Mababalbas. Hindi effective yan. Yan ay gawa. Kung sino man ang advisor mo, Palitan mo na yan. palitan mo na yan. Dahil kung yan, mag-artista ka na lang. Mag-artista ka na lang. Yung drama effect ng personal na appearance mo, yung pagmumukha mo, kita mo ang resulta ng isang taon mong panunungkulan na puro ka salita, puro ka sinasabi. Ano ang nangyari? Sinampal ka ng kalikasan. Grabe. Parang wala yun dito, kaas. Hindi, kasi sila yung in charge para di ba, buuin lahat ng plano ng buong Metro Manila. At saka syempre, nasa frontline sila dapat sa pag-address nitong problema na ito na tumitindi, di ba? Tingnan mo, Tama. pati yung Coast Guard, lumangoy na doon sa sa Paranaque. Yes. Dadamay. Yun na nga, anong nangyari? So, mensahe mo para kay MMDA Chairman. Chairman, mayroon ka pang ilang buwan, taon, o panahon na para makonsensya ka. Alam mo kung bakit nandiyan ka. At alam mo rin kung ano pinagagawa sa'yo. Gumising ka. Tingnan nyo ang nangyayari. Mga bata ngayon, hindi nyo pa man nakuha ang mensahe sa mga bata. Grabe. Bata na bumabaril, bata sumasaksak. Yan ang mga henerasyon na dapat natin proteksyonan. Dahil nakikita sa atin ngayon na walang direksyon, Tama. kaya pati ang mga kabataan ngayon nawawala na ng direksyon. Attorney Artist, alam mo kung bakit ka nilagay dyan. Huwag ka na mag-remit. Okay. Aray ko. May naman ako, isa pang Dami kong kaibigan na membro ng LGBT. Ang kapo no? Ang dami kong kaibigan na yung mga kaibigan ko na LGBT, ang tatapang magsalita. Pilit na may ginagawang image. Pilit na maging macho. Hindi ba macho? Crush ko ba naman yun? Hindi, yung kaibigan ko LGBT sinasabi ko, hindi ko sinasabi. Siya. Yan ang pogi niya. Oh. Pogi rin ang gusto. Pwede, sana yung pag ikaw kasi nag-gym, para maging mentally stable ka, mentally alert ka. At kailangan lagi kang physically fit. Kasi pag physically fit ka, mentally equipped ka. Ayun. Pag mentally ka equipped ka, ano ka? So, LGBT ka? sana, sir, Sarap. gampanan po natin ang ating tungkulin base doon sa ating oath of office. Yun. At basahin niyo po uli. Kaya nga
Hindi ba? Teka, Tatay Rani. Ayan, ganyan. Ako din. Ito, follow-up question. Nakita mo na ba siya nitong baha na bumisita sa mga na nakaganyan? Kasi nabahaan tayo, di ba, yung mga LGU. Binisita na ba niya yung mga LGU at nagganyan-ganyan siya ng Di ba iba na nga Tanong, nakaupo? tanong. Iba na nakaupo sa DILG. Huwag kang ganyan, ka Day. ba? Huwag kang Siya ganyan, pa rin, Day. dyan Kadiri din. yun. Si Abalos na, di ba? Ano ka ba si Abal? Ang daming germs Alam niyo, doon. baliktad na itong ni Kadiri doon, Day. Huwag yun. Ang daming germs doon. Yeah. Madalas pa naman ako magpapay-pedicure. Tapos papupuntahin mo ako dun sa bahay. Kadiri, Day. Huwag kang ganyan. Kain, sir. Kain. Meron pa yung pahabol, tatay. Sa huli, yung word mo. Pukulong na talaga. Meron pa yan sa huli. Hindi yun subject to kulong yung sinabi mo ngayon. At disclaimer po ako po sumasagot lang sa mga katanungan. Itinuro yung I'm nagtanong. just answering the query of the anchor. Ayan, sila Asta yan eh. Kasalanan mo lahat yan sa Asta. So hindi po ako part as a compliance. Tatay Rani, Oh, ma'am. ano ang mensahe mo naman ngayon sa mga local government officials, lalong-lalo na in Metro Manila? Kasi hindi ko na ulinigan na nagkaroon yata ngayon ng meron ba na nagkaroon sila? Kasi kay Tatay Digong dati, naalala ko na pinapatawag, di ba, lahat ng mga local government officials para Alam ko naman po yung ating po mga LGU. May mga political ambition pa po yan. Stepping stone nyo po ito. Kung kayo po ay may ambition pa na tumaas, sana ibigay nyo yung the best galing nyo sa paglilingkod. At speaking of paglilingkod, alam niyo naman yung tama at maling order. Sana maglakas loob din kayo na humindi. At ang taong bayan naman ang maghuhusga sa inyo. Kaya lang, karamihan sa local government natin, pag ako yumaman talaga, bibili rin ako itlog. Bibili rin ako ng itlog. At bibigyan ko sila ng mga baka truck na itlog. Dalawa na pala yung bibilhin ni Tatay Rani pagka dalawa na yung common bibilhin sense, niya. common Common sense at saka itlog. Magpatayo ka na kaya ng tindahan para may kakatok. Pagbilan nga po ng common sense. Ay, yung konsensya, dagdag mo. Pagbilan nga po ng itlog. Level. All levels. Unahin muna natin siguro syempre in Metro Manila kasi kakaiba kasi ang Metro Manila, no? It is the only region in the Philippines na hindi mo kailangan tumawid ng dagat, hindi mo parang it's very close, it's a small no, na meron tayong 17 Excuse diba? excuse me, Oo. madam. Sinabi mo, nag-iisa at natatangi ang Metro Manila kasi hindi mo na kailangan tumawid ng dagat. Kaya pala, ba't ka patatawid na sa loob na ng bahay mo tubig? Hindi mo na kailangang lumabas para makapag-swimming, Magbe-bathing suit ka na lang. Ito, di ba statement niya rin? Sabi niya nung sa zone niya, ang lawak na ng lupa na nilagyan natin ng patubig. Patilog na bahay. Ayan. Ayun. Ang katotoo sinabi niya. At hindi lang sa ground floor. May pa second floor pa. Diba? Ano ang say ng Infinity Farm na may mga leveling ang talagang agos ng tubig mula sa kabundukan? Dito sa bahay. Doon naman tayo sa second floor. Meron din tubig doon. Umaakit na po ng bahay. Dati akit. Una ho sa lahat, ito ho ay kaya nangyari itong lahat dahil yung ating gobyerno sindikato. Pagka sindikato po ang gobyerno, ano ho ba una-unang, pag ikaw sindikato, ano ba una-una mong
dapat i-priority para magtuloy-tuloy yung sindikato? Tatahimikin. Unang-una, dapat hawak mo ang law enforcement. Pangalawa, siyempre, ano ang hahawakan mo? Judiciary. Diba? At pangatlo, ano ang hahawakan mo? Kasi yung legislation, hawak mo Congress, hawak mo police, militar, hawak mo ang judiciary. Sino pa ang kukontra sa'yo? Kaya ako, dahil alam ko sindikato to, ang ginagawa ko kila Mike, kay ex-com Mike at kay Senador Marcoleta, ipinakikita ko na hindi sila nag-iisa at pinadadama ko na lagi kong binibisita sila para makita nila na hindi na babaliwala ang pagmamalasakit nila sa taong bayan. Importante sa isang mandirigma ngayon na iparamdam natin na maraming nagmamahal at maraming nagpapasalamat sa kanila dahil namumulat at kahit paano may kinatatakutan ang sindikatong ito. O, bago ang lahat, Nung binibisita ko sila, halos every week, twice a week, tapos pati doon sa hearing sa Sandigan Bayan, sinusuportahan ko para at least ipakita sa kanila na hindi nababaliwala ang pagmamalasakit nila sa bayan at sa taong bayan. Pero, lalo akong nagagalit dahil nakakausap ko yung mga ordinaryong empleyado ng DPWH na nakakulong. At dahil nung nakausap ko sila, ang sinasabi nila, kami po, ganito lang ang ginawa po namin. Pero ang nag-utos po sa amin, at yung boss na nag-utos sa amin, state witness. Kinikwenta nila. Sabi namin, sa tanta nyo, ilan ang kinita nila? Sabi niya, yung engineer ko, yung mataba na siguro mga 50 billion merong kinita. saan ba yun? Pupuntahan ko. Tapos, yung pinakamataas din doon. Siyempre, yung aking district engineer, 50 billion ang estimate namin. Magkano lang yung sinauli nun, 500 million. para maging state witness. Ay, 50 million, di ba? Sila ang nag-utos, samantala yung inutusan, galing sa itaas, from Bernardo, si Bernardo, down to district engineer, at sila yung mga ordinaryong engineer, lahat sila roon kulong. Nakakulong. Pero yung nag-utos at kumita, state witness. Sana hustisya. Ang hustisya ata, nasa club na lang. Ang justisya, ano yun? Nako. Mas malala. Lahat sila roon. Down to magre-retired na, nakakulong. Kawawa. Samantalang, yung proponent, malaya, at tuloy-tuloy. Siyempre, yung Ang operator, happy end. di pa na... Siguro, lalo akong nagagalit dahil lalo kong nalalaman ang systematic na sindikato nila. Ang galing, no? Sana sa bahanan nyo ilagay ang sistema nyo. Oh, yun yung judiciary natin. Extra law yun against corruption. Ang ombudsman. O ngayon, may isa pang sumausaw sa law enforcement. Si Matibag. Di ba? Tibagin nyo. Ito ang latest example, yung bendalo nila. Kaya Tony Paras, kay ex-congressman Paras, ano ginawa nila? Kilala ko yung bugaw doon na sinasabi. Si Lito Di Guzman. Nagmamanage ng mga
Hot babes. Hindi ko na sabihin yung ano. Oo. Talent. Talent. Boss, sa dissenting salita, talent. Pero sa mga kagaya namin, walang hiyaan, bugaw. Bugaw lang. O ngayon, iniimbestigahan dahil gusto patahimikin. Ang lahat na nag-iingay ngayon ay pinatatahimik. Yan tayo. Pinukulong. Sabang na ba ko? Ngayon, kayong mga nakikinig, kayong dapat na nakinabang sa kaban at pera ng bayan, at kayo dapat ang pagsisilbihan ng mga salot na to, kailan kayo gigising? Paano na mga anak nyo? Paano na ang bansa natin? Iilan na lang tayong sumisigaw dito. Ano ang tawag nila sa sumisigaw ng katarungan at tama? Dilis. Didiis. Oo. Diba? Ganito na ho tayo binalasubas. Hindi lang ho ang pagkatao natin. Pati bayan natin. Nasaan na yung mga tunay na Pilipino na hindi nagpapanaig? Nasaan na yung dugong Lapu-Lapu natin? Ayan na. Nasaan na yung dugong Jose Rizal natin? General Luna, bumalik ka na nga. Si Tatay Lito. Mainit na yung usapin natin ngayon, ha? Oh, wala eh. Talagang ano eh. Totoo Nakikiri na ako sa ano eh. Painit na ng painit. Sa nasasaksihan ko kasi. Maswerte ako dahil sabi ko nga sa mga anak ko eh, mga professional na kayo, bugada, doktora. Ito naman sigurong natitira ko para na sa bayan. Wala ako akong ambisyon. Galing ako sa anak na mahirap. Gusto ko man lang bago magdiin ng buhay ko dahil biniyayaan ako ng magandang buhay, hindi ka ng mukha. Grabe ka naman tayo. Grabe ka naman, tatay. Ang gwapo-gwapo mo. Oo nga. Lalo na sa iyong Makisig paninindigan. pa. Nakita nyo ba yung ginagawa ng mga turol sa akin sa EDSA? Nilagyan na ako punggal dito. Nakabrief na lang ako, butas pa. Basta sa amin tayo, mahal ka namin tayo. Kasama ko na lang nga doon, aso. Kaya ako po ay Bayaran kasi. gusto nyo matapos itong paghihirap natin. Yes. Magsakripisyo ko tayo. Yes. Ipaglaban natin ang tama. Hindi ko ho kayo iniikayat na magrevolusyon. Paglaban po natin ang karapatan natin na nasa konstitusyon. Correct. Salamat, tatay. Takot kayo na tumindig kaya nangyayari ito kay Kong Mike Defensor at kay Senador Marcoleta. Kaya kung gusto ninyo, kung takot kayo, mas wawalang hiyain kayo ngayon. Tama. Huwag kayong mag-expect na gaganda buhay kung may edad na kayo, kung may pamilya kayo, kung may anak kayo, maawa kayo sa pamilya, maawa kayo sa mga anak nyo, maawa kayo sa mga kamag-anak nyong naghihirap. Kaya na ito. May batas po tayo, yung Whistleblowers Act, Republic Act po yan. Kaya lang, binibend na law. Ngayon, kung gusto nyo matapos talaga, gamitin natin ang ating constitutional rights. Na ang power, mas powerful ang sambayanan kaysa mga salot at may posisyong ito. Kaya natin silang alisin sa posisyon kung gagamitin natin ang constitutional right natin. Tandaan po natin, ang gobyerno ay binubuo ng tao.
at obligasyon ng gobyerno na paglingkuran ang tao. Ngayon, nasa inyo na ang bid. Sa inyo na ang bid. Kung gusto nyo matapos to, gamitin ang constitutional right. Sabi nga ni Senator Alan Cayetano, nasa akin ang bid. No. Kaya lang gumagamit ng bid ngayon yung mga artist na lang. Yung mga nagko-concert na lang. Yung magagaling sa TikTok. Nasa atin ang beat. Kailangan natin ngayon mag-real talk tayo. Yun. Laban, di ba? Laban. PDP laban. PDP laban. Eh pagka wala kayong laban, pag hindi kayo lumaban, hindi kayo PDP. Yun, tama Diba? yun. Kaya nga, pinili nyo ang partido nyo dahil sa salitang laban. Yeah. O, tanong, nagpa-member ba kayo para personal nyo lang? Hindi, para lumaban. Yun. Diba? Para sa bayan. Para sa bayan. Dapat, kayong mga member, panindigan natin yung pagiging PDP laban ninyo. Hindi magiging PDP pag hindi kayo lumaban. Yan. Pakiulit nga. Oh. Mamimili ka ng sagot. Oo. Kasi masyadong masyadong bedroom boy si Kapenyo. Kaya nga, Ako ang bigla- magtatanong. Mamili ka. Na-distract. Maunlad, may kulang, may darating. Yun. Tatay Digong. Duterte! At sa punto namang ito, ang rapid fire para sa tapang at totoo na kailangan sagutin mo. Ano ang Kakakitaan ng salot sa bayan. Kahit gaano man kahirap ipaglaban tumindig sa tama, paano naman ang bayan kung walang titindig at makikipaglaban para sa bayan at sa tama? Taon, may dalawang tao, no? Na isa lang ang maaari mong iligtas. Nasa gitna ka ng grabe na yung baha, no? O, eto. Kanino ka? Kapunan o Delima? Ay! Pipili ka lang ng isang isasalba, ha? Oo, kasi baha ito. Oh. The scenario is di ba? Kakaiba ito na rapid fire. Di ba? May baha. Ngayon, pipili ka lang ng isang ililigtas. So, ito na. Unang choice. Unang choice. Kapunan o Delima? Ikaw naman, ginawa mo naman si Boeing eh. Di ba pwede, pareho na lang silang nasa ama doon kay Cara David? Pero tay, in fairness uncomparable yung dalawa. Hindi sa mukha hindi sa mukha. Sa ugali. Why? Because na on the spot po si Kapunan, nag-sorry siya kagad. Ay, oo. Kasi, hindi ko sasabihin, Ito naman. Sinong ililigtas mo? Win Gatchalian o Cheese Escudero? Next topic, please. Wala talaga siyang isasalpa talaga kaya ko. Ito pa. Zaldico at Martin Romualdez. Wala pa rin. Ako, mas gusto ko isalba si Saldico kasi makukuha natin yung mastermind. Tama. Kasi si Martin, dugo pa rin yan eh. Bagay, ang naghudas doon sa senior, Dugo din. Pagpinsan din. yung rin nito. Sila rin. Pero ako, mas gusto ko si Saldico. Kasi marami siyang may tuturo pa.
Hindi ako konsentidor eh. Hindi ako konsentidor. Eto, pinakamahirap na tanong. Pinakamahirap